Ngayon, nagsama sila. Nung nagsama sila, hindi sila nagkaanak. Kasi nga may prostate eh. Tapos may hika na, may sakit pa sa puso. Pero after ng 3 years nilang pagsasama, binigyan sila ng isang anak. Ilang anak? Yan, tinitingnan ko lang kung nakikinig na kayo. Baka kasi yung iba nagpa-practice na ng pagkamatay. Mga ganun na. Inuunahan ako magdasal eh. Dadasal tayo maya-maya. Huwag mo nang gumanon, okay? Binigyan sila ng isang anak. At yung anak ngayon, very devotive ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Ano yun? Dun. Our Lady of Antipolo. Our Lady of Peace and Good Voyage. Meron siyang ganyang kalaki na ganyan kalaki na dalawang katabi niya matulog lagi yung image ni Mama Mary. Pero sa kasarapan ng buhay nila, alam ko ninyo mas malaki pa to sa bahay nila. Yung bahay nila maliit lang talaga, as in walang bahay, kwarto lang eh. Nandun yung kusina, nandun yung higaan, nandun din yung bodega. Walang sariling CR. Grabe. Anong kinakain nila? Sobrang hirap ng buhay. Hindi naman kasi mataas ang kita dun sa pagbubuhat. Sibuyas, kamatis lang. Tapos naglalakad lang sila araw-araw papuntang simbahan. At yung tatay na tumutugtog sa Valenzuela, yung tatay na nakilala ko tumutugtog sa Valenzuela every Saturday sa mga cancer patient. Ang pangalan ng chapel, Our Lady of Peace, Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Yun yung pangalan ng chapel. After 2 years, bago mag 3 years old ang bata, nagkaroon ng sakit ng primary E. coli. Alam po rin yung primary E. coli? Nakakita na po kayo ng anay sa bituka. Kinakain ng bakterya yung bituka. Ganun. Nilapit nila sa mga ospital, hindi sila tinanggap. Bakit? Malala na yung sitwasyon ng bata. Bagamat nakakausap pa, pero hindi na tumatanggap ng pagkain. Grabe. Kaya kinausap ng tatay yung isa niyang kasister sa simbahan at tinanggap po sila sa UST, sa may Espanya, University of Santo Tomas Hospital. Pinasok ang bata doon, pero bago i-confine, pinapirma muna ng waiver. Ano yung waiver? Ano mang mangyari dito, wala kami pananagutan. Grabe naman, mahirap na nga eh. Nakakasunod po, pinasok pa rin ng bata. At doon na pag-alaman, na-diagnose ng UST na ang bata ay may primary E. coli. Yung kanyang bituka, yung kanyang sikmura, ang kanyang dinudumi. Hindi po nakokontrol. Ang dumi niya green. Hindi nakokontrol. Hindi tumatanggap ng pagkain. Yun po ang nangyari. At nung araw din na yun, makalipas ang ilang araw nila sa ospital, may pinasok isang mayamang pamilyang taga-Mandaluyong politiko. Kayo na mag-isip kung sino yun. Mayamang pamilya taga-Mandaluyong. 21 years old yung bata na pinasok. Perhas sila ng sakit. Ito yung ward ng bata, na kinikwento ko sa inyo, yan yung ward nung sa kabila naman yung pamilyang taga-Mandaluyong. Napag-alaman na mayroong sa gamot. Saan ang gamot? Sa Canada. Magkano? 30,000 isa. Wala nga pangkain eh. Wala nga pambayad sa ospital eh. May pambili bang gamot? Wala. At dumating sa punto na yung bata, tinaningan na ng doktor. Kinausap yung tatay. Pakinggan po ninyo, tingin po kayo sa akin. Sabi ng doktor sa tatay, less than 24 hours na lang po ang hinihintay natin. Sapagkat yung bituka niya po ay kinain na ng bakterya. May tugtog siya noon araw ng Sabado sa chapel, nakanikwento ko sa inyo. Kung kayo may anak na may taning, pupunta kayo sa chapel? Punta kayo sa tugtog ninyo? Siyempre hindi. Unahin niyo anak to, may taning na, hindi natin alam kung hanggang kailan na lang yan. Sabi nung bata, Tay, pumunta ka na doon. Hahanapin ka ni Jesus. Uwian mo na lang ako ng ostya. Kailangan ka doon sa misa, pumunta ka. Kaya kahit ayaw ng tatay sa magpupumilit ng bata, pumunta siya. Amen? Nakakasunod? At habang siya tumutugtog sa misa, tumawag ang pinsan ng bata na nagbabantay sa ospital. Kuya! Yung anak po ninyo, yung pinsan ko, comatose. Iyak ng tatay.
Na-meet ko po sila personally nung nag-mission po ako. At tinapos na yung misa, sobrang tense niyang pumunta sa UST. Nag-counterflow na siya, nilalagnan siya sa kaba. Pagdating niya sa kwarto ng bata, natagpuan ng kanyang kaisa-isang anak na hinintay niya na 3 taon. Daig pa, sa pagkalutang gulay ang hangko. Wala na. Kinausap niya, sabi ko, hintayin mo ko, di ba? Hindi na sumasagot yung bata. Wala na. Kaya dali-dali siyang pumunta sa chapel. At nanalangin siya sa chapel habang umiiyak. Ano po yung panalangin niya? Ganito ang panalangin niya, pakinggan ninyo ako. Diyos Ama, Diyos Ama, Diyos Ama, Ikaw ang nagbigay ng buhay. Ikaw rin po ang may karapatang bumawi. Ibigay mo lang ang kaisa-isa kong anak at maglilingkod ako sa iyo hanggang sa dulo ng buhay ko. After niyang magdasal, pumasok siya sa kwarto. Walang nangyari sa dasal. Ganun pa rin. Comatose pa rin. At nakatulog siya sa tabi ng kanyang anak. Maya-maya may pumasok sa kwarto ng bata. Pasok, dire-diretso sa bata. Tapos nilagyan ng oil. Di ba pag may tanning na may sakit, sa Catholic nilalagyan ng oil? Yan, nilagyan ng oil. Lagyan ng oil, sabi dun sa tatay, alin po nga yung tatay? Pagtingin sa madre, sabi ng madre, akin na yung ostya. Kinuha yung ostya, sinubo dun sa bata. Pinanganga yung bata, tapos sinubo. Tapos pranay over ng madre. Tapos tumingin yung madre sa tatay. Ang sabi ng madre, pinakinggan ng Diyos ang panalangin mo. Huwag kang masisira. At lumabas yung madre. Tapos, pagdating ng alas 7 ng umaga ng linggo, may kumakatok. Ano yung kumakatok? Mga pare, labas ang tatay at ang pinsan. Bakit po? Meron hong, lalagyan na po namin ng biyatikong huling sakramento yung anak po ninyo, nabalitaan po kasi namin ng patay, may tani. Sabi ng tatay, may madre po ditong galing kanina Lalagyan na po. Nagtinginan yung mga pare, nagtawanan. Brother, wala pong madre sa ospital na to. Punta sila dun sa security. Walang madre. At pagpasok nila sa kwarto ng bata, ang bata na nakakomatose. By the way, bago ko ikwento ko ano nangyari sa bata. Kina-Saturday yan o Sunday ng madaling araw, namatay yung mayamang may gamot. Kung ikaw, walang gamot yung anak mo, tapos yung may magamot namatay, ano yung expect mo? Patay. Nabalitaan niyo yun. Alam niyo yun kung sino yun. Amen? Pagpasok nila sa kwarto ng bata, nakita nila ang bata, nakaupo at nanghihingi ng Jollibee. Pinasok nila yung bata sa CT scan at pagkakita doon, walang kahit isang bakas ng bakterya yung sikmura niya. At after 19 years, teka lang, yung bata na nakilala ko at nakausap ko, nagsasalita po sa inyong harapan, buhay na buhay. Dati po, mahirap lang kami. Dati po, ako lang mag-isa. 5 po kaming magkakapatid. Lahat nasa gawain. Partida, tatay ko may prostate cancer. Nanay ko may sakit sa puso. 5 kaming biological na magkakapatid. Dati, naglalakad lang kami. Binigyan kami ng Lord ng 5 sasakyan. Dati, sobrang nahirap ng buhay. Yung tatay ko po nagsalita dito, di ba? Direktor sa Araneta Coliseum. Concert ng Bini, siyang director. Concert ng SB19. Concert ng nakaraan, yung Blackpink. Siya. At meron po kaming 8 chapter sa community. Lahat po yun galing sa katapatan at biyaya ng Diyos. Lahat po yun
ay galing sa Diyos. Nagsimula lang sa isang pangako. Brothers and sisters, huwag mong tignan yung pera. Yes, mahal yung Montero Sports 2025 model. Mahal yan. Sarap-sarap kaya magmaneho. Sarap yan. Mahal yan. Yes, mahal yung Nissan Urban 2024 model. Yes, mahal yung Isuzu 6-wheeler na truck. Yes, mahal yung H100 dalawa. Yes, mahal yung 5 e-trike. Mahal yung lahat. Huwag nyo tignan yung pera. Huwag nyo tignan kung anong meron kaming pera at kung anong sasakyan ang meron kami. Ang tignan ninyo kung paano naging tapat ang Diyos sa aming buhay at paano rin kami naging tapat sa Kanya. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Hindi siya nagkukulang. Kung tayo lang tumatalikod sa Kanyang pangako, hindi Kanya binitawan. Ako po, bilang buhay na totoo, nagsasabing tapat ng Diyos at mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Pwede ko po kayo pag-pray? Okay lang? Kung gusto mong mag-next level, kung meron ka pang bigat sa puso mo, kung meron kang pinagsisisihan, mga dilim na kahapon, lahat na yan, anxiety, depression, mga bit-bit mo, diabetes, cancer, pwede bang ilagay mong yung dalawang kamay sa tapat ng iyong puso? Iyuko mo ang iyong ulo at ipikit mo ang iyong mga mata. Yes, focus, focus, focus. It's about you and your God. Ikaw at ang Diyos lang ang nagkakaintindihan. Ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam ng totoo. Ikaw at ang Diyos lang ang nakakakita. Husgahan ka man ng ibang tao, ikaw at ang Diyos lang. Ang paglago ay pananampalatayang personal. Pag tinanggap mo siya, magiging born again ka. Isang bagong nilalang. Kung hindi ka pa makatanggap sa Panginoon, may humahad lang pa, may kulang pa. Magsumamo ka. Magsumamo ka. Ano bang takot ng puso mo? Are you feeling lost? Are you feeling exhausted? Are you feeling worried? Are you feeling down? Hanggang dyan ka na lang? Hinusgahan ka ba nila? Brothers and sisters, tapat ng Diyos at hindi siya nagkukulang. And I want you to remember this. Alam ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Bago ka pa umiyak, bago ka pa manalangin, alam niya na. Kaya hindi natin makuha kasi ang hinihintay niya, surrender to the Lord. Tulad ng ginawa ng tatay ko, we surrender. Walang gamot. Walang pag-asa. Iniasa ang lahat sa Diyos. At ako pong nagsasalita sa inyo ngayon ay buhay na buhay. Walang sakit. Masaya. At ginagamit ng Diyos at nagpapagamit sa Diyos. Kung gusto mong baguhin ng Diyos ang buhay mo, this is the opportunity. This is the time. Huwag kang matulog. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Isipin mo ang mukha ng Diyos sa harap mo, ang mga kamay niya. Imaginein mo na sa dilim ng hapon mo, sa dilim ng mga kasalanan mo, may isang liwanag sa dulo na inaabot ka at kinakausap ka. Ano bang takot mo? Ano bang gusto mong gawin ko sa'yo? Anong pangamba? Anong mga pagsubok ang gusto mong ipanalo kita? Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Diyos sa mga Diyos, Diyos sa mga lumikha ng sanlibutan. Kami po ay nagpupurit ng papasalamat sa pagkakataong ibinigay po sa amin dito, Ama, sa amazing grace of God, the Father. O Ama naming Diyos, tinataas po namin sa iyo lahat ng mga taong narito, nagsusumamo. Ikaw lamang po ang pag-asa. Ikaw lamang po, Panginoon, ang kinakapitan. Gayon din, Panginoon, ang hindi pa makatanggap sa iyo ng totoo. Gayon din, Panginoon, na meron pang mga setbacks. Gayon din, na meron pang mga resistance. Panginoon, itouch niyo po sila. Panginoon, yakapin niyo po sila. Lalo na sa Panginoon, sa mga oras na hinusgahan sila at iniwan sila ng lahat. Lalo na, Panginoon, sa mga oras na nangihina po sila. Tulad ng pagyakap niyo sa akin sa pag-ibig na nakakapawi ng kasalanan. Ganon din po, Ama, ang gawin niyo sa kanila. Panginoon, some of them nakakaramdam ng sa kasakitan, physical. Nandiyan ang cancer, diabetes. Nandiyan ang sakit sa puso. Some of them, Panginoon, nakakaramdam ng anxiety, umingiti lang yan. Pero sa gabi, lagi niyang umiiyak. At hindi alam kung lalaban pa ba.
Some of them, Panginoon, ay nakakaranas ng depression, anxiety, physical, psychological, lalong-lalo na, Panginoon, ng kasakitang spiritual. Panginoon, tulad po ng ginawa ninyo sa akin, O Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat ng dakilang magagamot. Tulad po ng ginawa ninyo sa buhay ko, I ask for your mercy and forgiveness. Para na po ninyong awa, O Ama namin Diyos, touch them. Heal them. Yakapin po ninyo sila. At Panginoon, kami pong mga tao, naluloko sa mga pangakong napapako. Kami pong mga tao, Panginoon, ay nangangako sa iyo, sa aming kapwa, hindi tinutupad. Para na ninyong awa, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming pinanghahawakan. Huwag po sanang dumating sa punto na talikuran niyo kami at hindi niyo na kami bigyan ng pagkakataon. Para na ninyong awa, O Diyos, ang aming pamilya, ang aming mga anak, ang aming apo, ayaw namin silang iwan dito sa mundo na hindi nagkakasundo. Walang kapayapaan. Ang aming mga magiging anak, O Ama naming Diyos, para na po ninyong awa, bless us. Sapagkat ikaw lamang po ang Diyos na kilala naming tapat. Ikaw lang ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw lang ang Diyos na yumayakap sa mga taong makasalanan at nagtatayo para magkaroon ng bagong buhay. Tapat ka, O Diyos, sa iyong pangako. Hindi ka nagkukulang. Hindi ka nagbabago. O Ama naming Diyos, sa gabi na ito, dumadalangin po kami sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Brothers and sisters, continue to pray. Patuloy tayong manalangin. Tulad ko, tapat ang Diyos. Panghawakan natin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuring pagsambay, iyakanay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Surrender everything in Jesus' name. As we pray, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurin pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwal. Hindi ka man naging mabuti sa Diyos, naging mabuti siya sa iyo. Hindi ka niya pinabayaan, hindi ka niya iniwan. Panginoon, kay buti mo sa ikaw lamang ang tangi ko sa surrender your life to Jesus today, Panginoon. Kung handa ka nang isuko ang Diyos, isuko sa Diyos ang buhay mo, pwede bang tumayo ka sa mga oras na ito? Magsitayo po tayo. As we sing, as we pray, awitan kita at pupurihin. Open your heart, open your mind to Jesus. Hindi ka sayang, hindi mo kailangan manghinayang. Pinipili ka ng Diyos sa araw-araw. Piliin mo siya, lumapit ka sa Kanya. Lahat i-surrender mo, taas mo
Diyos. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Diyos sa mga Diyos, Diyos amang lumikha ng sanlibutan. Masdan po ninyo ang puso at isip ng bawat isang taong dumadalangin sa iyo sa mga oras na to. May mga kanya-kanyang bigat pasakit sa mundo. May mga kanya-kanyang kasakitang bit-bit-bit-bit. O Ama naming Diyos, tapat ka sa iyong pangako. Hinihiling ko po na may buong pagpapakumbaba at nagmamakaawa kung paano mo ko pinagaling, kung paano mo ko nilingap. Pagalingin po nito sila, O Ama naming Diyos. Kung paano mo ko tinayo, O Ama naming Diyos. Itayo niyo rin po sila. Kung paano niyo po ko niyakap na nagkaroon ako ng anxiety, depression, yakapin niyo po sila at makita nila, Ama, na mahalaga sila sa iyong mga mata. Hindi sila sayang. Hindi kailangan manghinayang. In Jesus' mighty name we pray. Aawitan kita. Aawitan kita. Sige, isuko mo ang lahat sa Diyos. Surrender, iyak mo. Lahat ng takot, lahat ng pangamba, nakikinig ang Diyos sa mga oras na to. Aminin mo. Isuko mo. Kay buti mo sa amin. Aawitan kita. Aawitan kita. At pupurihin. Kung bakit ako narito, ako'y buhay na patotoo na mahal ka ng Diyos. Isuko mo ang lahat sa Kanya. Mabuti siya, hindi siya nanunumbat. Napakabuti mo, Panginoon, napakabuti mo. Napakabuti mo. O aming Diyos Ama, ang iyong likha'y luluan hatid ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago, O Diyos. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Hindi ka iniwanan ng Diyos kung nakikita mo lamang kung paano ka niya tinulungan simula noon hanggang ngayon. Noon, ngayon, kailan. Pwede bang awitan mo, Panginoon? Sabi mo, noon, ngayon. Noon, kailan pa man. Isa pa ng mas malambing nagsusumamo, noon, ngayon. Claim mo. Kailan pa man sa buhay ko'y tapat aawitan kita. Surrender everything. Aawitan kita. Pinagagalingan, pinayakap ka ng Diyos. Iyak mo, sabihin mo sa Kanya lahat. Narito ang Espiritu ng Diyos. Narito ang patotoo ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya. Mabuti ang Diyos. Surrender everything in Jesus' mighty name. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Pwede bang turo mo siya sa gabi na to? Sabi mo, Panginoon, kay buti mo sa... Ang lahat ng ito, Ama naming Diyos. Diyos na dakilang manggagamot. Diyos na nagbago ng aking buhay. Diyos na nagtayo at nagpayaman sa akin, sa aking pamilya. Ay isinusuko po namin sa iyo sa pangalan ni Jesus, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang lahat, Ama, ng bit-bit namin, lalong-lalo ng aming kasakitan, ay kiniklaim naming magaling na sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen
and amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Next level! Next level! Maraming salamat po. Kung nalulungkot po kayo at nalulumbay, alalahanan nyo lang po ang mukha ko. Buhay na patotoo na mahal kayo ng Diyos. Pagagalingin tayo ng Diyos. At maraming salamat po sa opportunity sa inyong mga elders, sa inyong core group kay Brother Ding, na nagbigay sa akin ng opportunity, nagbigay sa akin ng gabi na ito para maging mabuting tao. Magandang gabi po, Brother Michael po from CFCI. Maraming salamat po.